Hello, mic test. Hello, mic test. Magandang gabi at Happy New Year sa lahat. Muli tayong nagbabalik sa ating programa, sa ating Kuya JFB Live Podcast. At bago tayo magsimula, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng nakinig na kasama natin noong mga nakaraang episode. Yung sumubaybay sa ating FB Live Podcast, sa ating YouTube channel at sa ating TikTok. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nag-comment, sumuporta, nag-share at nanalangin kasama namin. Napaka-inspiring na malaman na marami kayong na-touch ng salita ng Diyos. Ayan. Bago tayo mag-start, shout out muna sa mga ating mga avid listeners. Una kay JP Wax, ayan, magandang gabi at Happy New Year. Kay Mitzi Grace, at sa kanyang mga anak. Sa aking mga kapatid, kay Jason, sa kanyang asawa, si Crystal, si Jocelyn at sa kanyang asawa na si Rico, at si Grace at sa kanyang asawa na si Buda. Ayan. Shout out sa inyo at magandang gabi. Lalo na sa aking tiyahin na si Ate Popin. At kung makikinig na mapapakinggan din ito ni Mama Nisa, magandang gabi. At ang aking kausap din kanina, ang aking pastor, si Pastor Jim at sa kanyang asawa na si Grace, Pastora Grace. Ayan. Kung makakapakinig kayo, magandang gabi. At muli, Happy New Year sa lahat. At sa tulong at awa ng Diyos, tayo'y magsama-sama muli ngayong taon, ngayong simula ng taon at sa mga susunod pang mga buwan at taon at mga episode. At gaya ng ating laging ginagawa, mayroon tayong mga pag-uusapang mga bagay-bagay. Ngayon, pag-usapan natin, alam nyo yung isang linya na siguradong pamilyar sa atin, lalo na doon sa may mga anak. Ito yung salitang wait lang. Di ba nakakainis tong marinig sa mga anak natin, lalo na kapag hindi agad sumusunod sa utos natin. Pag may inutos ka, wait lang ma, wait lang pa, wait lang tayo. Alam nyo, ganito rin minsan ang nararamdaman natin sa buhay. Gusto natin agad makuha ang sagot o solusyon pero may mga panahon ng paghihintay. Ngunit sa Diyos, may timing ang lahat. Naranasan nyo na ba yung maghintay sa isang bagay na mahalaga? Ganito rin yung mararamdaman ganito rin yung naramdaman noong mga alagad nung ginawa ni Jesus yung isang bagay na hindi nila maintindihan. Basahin natin
ang nasa John chapter 13 verse 7. At ang title pala ng ating topic ay Wait Lang. Ayan. When God's work doesn't make sense yet. Sa John chapter 13 verse 7, sa New American Bible Revised Edition, sabi dito, Jesus answered and said to him, "What am I doing? You do not understand now, but you will understand later." Itong isang bagay na ito yung ating iintindihin. Tingnan natin kung paano ito maiuugnay sa ating buhay ngayon at paano natin maiintindihan ang timing ng Diyos sa gitna ng paghihintay. Sa eksena sa John, chapter 13, hinugasan ni Jesus, yung konteksto nito, hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Para sa kanila, doon sa mga alagad, nakakalito ito. Si Jesus ang dakilang guro, siya yung teacher. Si Jesus ang Panginoon, siya yung Lord. Bakit siya ang naglilingkod? Kasi yung gawaing paghuhugas ng paa ay gawain ito ng mga alipin. Parang hindi nila naiintindihan at hindi talaga nila naiintindihan ang ginawa niya sa sandaling yun. Alam nyo, dito pumapasok yung paalaala ng Diyos. Dito sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Ang sabi doon, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways, declares the Lord. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip sa inyong mga pag-iisip." Ibig sabihin minsan, ang plano at timing ng Diyos ay iba kaysa sa ating iniisip. Ang ginawa ni Jesus sa mga alagad ay isang halimbawa nito. Kahit hindi nila maintindihan, may purpose ang bawat hakbang niya. Parang sa buhay natin, may mga pagkakataon na kailangan muna nating magtiwala bago natin maunawaan ang plano ng Diyos. Ngayon, kapag naintindihan natin ang konteksto at perspektibo ng Diyos, mas madali nating maiuugnay ang mensahe sa ating sariling buhay at karanasan. Ang mensahe ngayon, may ginagawa ang Diyos ngayon na hindi mo pa naintindihan. Pero sa tamang panahon, magiging malinaw ang lahat. Parang buhay minsan, nakakainis marinig ang salitang wait lang mula sa mga anak natin. Parang hindi agad sumusunod sa gusto natin. Pero sa Diyos, ang paghihintay may dahilan, may tamang timing. Kailangan muna nating magtiwala bago natin ganap na maintindihan ang plano niya. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." Ibig sabihin,
kailangan muna nating maglakad sa pananampalataya bago nating ganap na maintindihan ang plano ng Diyos. Hindi agad nakikita ang buong larawan. Pero sa tamang panahon, magiging malinaw ang lahat. Alam nyo, kapag naintindihan natin ito, mas madali nating maiuugnay ang talata sa ating araw-araw na buhay at sa mga sitwasyon kung saan hinihintay natin ang sagot ng Diyos. Parang ganito. Parang nanonood ka ng pelikula. Tapos pinost mo sa gitna ng pinakamasakit na eksena. Parang yung nandito sa ating picture. Etong pamagat ng pelikula na ito, maganda ito, panoorin nyo. Pursuit of Happiness. Katakot-takot na hirap ang dinanas nitong tatay na ito. At kasama yung kanyang anak. Panoorin nyo yung story. At ito yung rurok ng sagad na kung saan wala silang matitirahan. Itong area na ito, CR ito ng istasyon ng tren. Kasama niya yung anak niya. Kung makikita niyo yung larawan nito, mararamdaman niyo yung bigat na dinadala ng tatay na ito. Pero, sa katapusan ng pelikula, makikita niyo yung tagumpay nitoong tatay na ito. Ngayon, kung doon ka lang titingin, parang talo yung bida. Parang wala nang pag-asa, pero hindi pa tapos ang pelikula. Ganito ang buhay. Kapag nasa now ka pa at hindi mo itinuloy, kaya bago natin i-apply sa ating buhay, isipin natin ang eksenang ito at paano tayo magtiwala sa Diyos sa gitna ng pause. Parang estudyante rin, sa gitna ng exam, habang nagsasagot ka, hindi mo pa alam kung pasado ka. Pero yung teacher, alam niya kung paano niya i-check. May sistema, may standard. Hindi pa tapos ang exam, kaya wala pang resulta. Ganito rin, kapag hindi natin naiintindihan ang ginagawa ng Diyos, ang panawagan niya ay pagtitiwala muna bago ang pagkaunawa. Marami sa atin ngayon nasa now na pananaw, nasa now na season, now na paghihintay, now na sakit, now na katahimikan ng Diyos. Dito pumapasok ang pangako ng Diyos. Sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Kapag hindi mo pa naiintindihan ang ginagawa ng Diyos ngayon, kailangan nating magtiwala sa Kanya at sa Kanyang timing. At habang iniisip natin ito, isipin natin na kahit minsan nakakainis ang marinig ang salitang wait lang sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, ito ay may purpose at may tamang timing. Dahil totoo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, ano ang magiging tugon natin sa Kanya? Alalahanin natin yung nasa Romans chapter 8, verse 28. And we know that for those who love God, all things work together for good. Ibig sabihin, kahit ang confusion o sakit o hinagpis, lahat ng bagay na nangyayari sa atin ngayon ay bahagi ng plano ng Diyos. Gumagawa ito para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Kanya.
Kaya ang tanong natin, handa ba tayong magtiwala at lumakad sa pananampalataya kahit hindi pa malinaw ang lahat? Kapag naintindihan natin ito, mas magiging bukas ang puso natin sa timing at plano ng Diyos. Tandaan, sa tamang panahon, magiging malinaw ang lahat ng plano niya. Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay simple pero malalim. Hindi lahat ng gawa ng Diyos ngayon ay clear agad. Pero lahat ng gawa ng Diyos ay may purpose. Sa tamang panahon, gagawin ng Diyos na malinaw ang lahat. Gaya ng paalala sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Ang sabi rito, He has made everything beautiful in its time. Sa ibang salin, in His time. Kung nasa now o nasa ngayon ka pa, huwag kang susuko. Hindi pa tapos ang kwento ng Diyos sa buhay mo. At bilang tugon sa katotohanan ito, bilang ating pagtitiwala sa mga bagay na ito na ipinakita sa atin ng Diyos, sama-sama tayong manalangin upang tanggapin ang kanyang pangakong ito. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin kahit hindi pa malinaw ang lahat. Ikaw ay patuloy na kumikilos sa mga sandaling hindi namin naintindihan ang iyong ginagawa. Turuan mo kaming magtiwala ng buo, hindi sa sarili naming unawa, kundi sa iyong karunungan at pag-ibig. Para sa mga season ng paghihintay, bigyan mo kami ng lakas. Para sa mga nasasaktan, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga nalilito, bigyan mo kami ng pag-asa. Panginoon, tulungan mo kaming manatiling tapat sa now habang naghihintay, habang hinihintay namin ang lahat ng gagawin mo sa tamang panahon. Naniniwala kami sa tamang panahon, gagawin mong malinaw ang lahat at gagawin mong maganda ang iyong plano. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming kinabukasan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may hawak ng simula, gitna at wakas. Maraming salamat po sa gabay at biyaya mo. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sana tayo'y may natutunan na ang wait lang ni Lord. Ang ibig sabihin, walk in His timing, align with His will, invest in His words, trust in His plans. Maraming salamat sa pagsama ninyo dito sa ating Kuya J FB Live Podcast ngayong gabi at Happy New Year to all. Tuloy-tuloy lang po ang ating suporta dito sa ating podcast, sa ating YouTube, sa ating TikTok. At makakaasa kayo na maglilingkod po tayo sa Diyos. Lagi po tayong may bagong pag-aaralang mga salita ng Diyos. At kung ang salita ng Diyos ay nakipag-usap sa puso mo tonight, mas marami pa tayong pag-uusapan at pagninilayan sa mga susunod na gabi. Kaya huwag kayong mawala. Anyayahan ng pamilya, kaibigan at mga kakilala na sumama. Hanggang sa muli tandaan natin ito. Kung minsan, nakakainis, marinig ang wait lang. Pero sa Diyos, ito ay may purpose. Kung hindi mo po na naiintindihan ngayon sa tamang panahon, magiging malinaw ang lahat ng plano ng Diyos. Salamat muli sa inyong pakikinig at suporta dito sa ating FB Live Podcast, sa YouTube natin, sa TikTok. Kita-kits at sa susunod, tandaan kahit nakakainis minsan marinig ang wait lang, sa Diyos ito ay may purpose. Wait lang,
Huwag susuko, hindi pa tapos ang Diyos sa kwento ng buhay mo. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ito si Kuya Jay at peace.